Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate. Sa reading nito, this is a general wording for collective of your energy at this time. Your name is the highest, your name is the greatest, your name stands above them all thrones and dominions, all powers and positions, your name stands above them all, and the angels cry, holy, all creation cries, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Your name is the highest. Your energy at this time. Knight of Wheels in reverse. Ano pa ang energy mo ngayon? Ace of Cups. Parang nahirapan ka mag-commit ngayon. Siguro sa ginagawa mo, o maybe sa relationship, parang nawala ka ng focus, or parang unstable ka ngayon, or ungrounded, or nagiging impatient ka, kasi in reverse, and you feel distracted, or parang distracted ka sa work mo, madami sigurong distractions, pwedeng kung may ginagawa ka, may iba pang parang nandidistract sa'yo pag may ginagawa ka, kung kaya parang wala kang focus ngayon, or hindi ka makapag-commit sa ginagawa mo, parang may mga mandidistract minsan ay siguro may darating, ganun, may message, may tawag, or may nang-istorbo sa'yo, pwedeng ganun. So ano pa ang tungkol sa'yo? With the Ace of Cups, blessings are coming in. There is a new love or a blessing. What's with the Ace of Cups here? Blessing ba yan? Yes, it's a blessing, guys. It's a blessing. Connected sa ano to sa person na stagnant yung connection ninyo. Yan na yun. Blessing from the spirits or from heaven ba yung blessing na yan? From heaven, yung blessing na yan na merong magagapi, guys, mga evil forces yan. Alam nyo, guys, yung mga evil, ayaw nilang kumprontahin sila, nai-irritate yung inner demons nila. Ayaw nilang sabihin na masama yung ginagawa nila. Ayaw nilang yung i-guide sila. Ayaw nilang magbago din as well. Ang gusto nila i-tolerate sila. Ang gusto nila ay konsintihin sila, ganun. Pero ang pag-save ng kaluluwa, para ma-save ang kaluluwa, ay kailangang iwaksi yung evil, yung pagiging evil, yung evil doings. Kailangan mong i-choose o piliin yung right path, huwag magbago. At of course, mag-repent muna at magbago na talaga fully. So, ganoon. Ano ba itong mga evil na parang tinali na ng God? Pwedeng yung God ang nag-ano dyan, parang natali sila, na-entangled sila. Oh. Ano yung mga yan? Mga tao ba yan? Mga tao. So, ayaw mang aminin ng iba, meron talagang mga tao na evil.
Meron talaga. At yung root of all evil is inggit or envy. Diyan nagsisimula lahat yan sa inggit. Ako, kwento ng kwento, kasi napaka-honest ko nga, napaka-prangka, direct. I'm not aware na madami pa ng tao ang maimbot, mainggit, yung pinapairal yung inggit. Yung ganon. Hindi ko napapansin na may mga ganun pala na yung utak ng maraming tao. Mapang-imbot, mainggit, inggitira, inggitiro. Yun nga lang makita nila na blooming kay makikita mo na sa ekspresyon ng muka ng mga inggitiro, inggitira na inis na inis sila sa'yo ekspresyon na ng muka nila Ako kasi hindi ako ganun Hindi ako inggitira. Nung bata pa ako, immature pa ako, nakaramdam niya ako niyan. Pero hindi ako nang harm. Hindi ako gumagawa ng scheme or plots dahil lang sa inggit na naramdaman ko. Kinukurek ko yung sarili ko. Meron pa nga mga tukso minsan, mismong kapwa mo tao, sabihin na magnakaw ka. Tuturuan kang magnakaw, lalo kung bata ka pa. Ay impluwensyahan nila yung iba na magnakaw kung ano ginagawa nila. Dapat hindi ganoon. Dapat ang ituro sa, lalo pag mga bata pa, parang kulang pa sa maturity, alam niyo yun, dapat turuan ng tama, hindi na mali ang tinuturo. Parang mini-mislead yung iba, lalo yung mga bata. Kaya ang daming nasa impyerno dahil madami ang evil. Wait lang. Ngayon, akin is that ganito. Ayaw kasi ng maraming taong magbago. Mas gusto nila yung evil, yung ipagpatuloy yung evil doings nila. Kaya nga, ang nangyayari, talaga napupunta sila sa impyerno. Ang worst ay sa abyss pa. Ilan yung kaluluwa sa abyss, sa impyerno? Ewan ko lang kung yung 50% siguro nasa purgatorio. Ewan ko kung ilan yung sa abyss kasi sa ilalim ng impyerno yun Ewan kung sakop ng impyerno yung abyss. Sa ilalim yan abyss. Parang yung tinatawag na bottomless pit. Basta alam ko, yung sabi ni Angel, ang sagot ni Angel, dito. May pangalan ng Angel na yun. Ni Angel Metatron. Ni Angel Metatron, guys. Siya yung sumasagot niyan. Pag mga ganyan, Kasi siyang may hawak ng Book of Life. Ewan ko lang yung ibang angel. Siyempre, alam din nila yan siguro. Pero siya kasi may hawak ng Book of Life Ang sabi niya 5% lang ang nasa Garden of Eden. Yung tinatawag na tao na langit, na pag mabait ka daw sa langit ka mapupunta. So yun na yun. Pag righteous ka, doon ka mapupunta sa langit o sa Garden of Eden. Doon nilalagay yung mga righteous. Only righteous. Pero hindi yung nadi-disappoint kayo. Kaya nga magbago di ba? Mag-repent at magbago at maging righteous na. Hindi pa naman huli ang lahat pero ayaw kasi ng tao Mas gusto nila, mas na-enjoy nila kasi ng maraming tao yung paggawa ng evil continuous yung ginagawa nila. Kasi, ewan ko ba, napaka-foolish. Gusto nila yung yung paggawa ng evil. Yung paggawa ng masama at evil. Yung continuous nila yung paggawa ng ganun. Yung nagmo-motivate lang naman sa kanila, inggit, kasakiman, selfishness. Pero,
Gustong-gusto nilang ipagpatuloy. Ewan ko, ano yung napapala nila sa ganun. Yung nasasatisfy sila pag gumawa sila ng evil and deceit and schemes and harm sa iba dahil sa inggit na naramdaman nila para masatisfy yung pakiramdam nila na hinarm nila yung taong kinainggitan nila, yung taong kina-insecurean nila. Yun ang totoo, may evil talagang tao eh. Ayaw tanggapin ng mga evil doers yan, pero yun ang totoo. Yung naiinggit nga at kung kaya nga nakakagawa ng evil and harm and deceit and schemes sa iba, o na-insecure mo na, baliktarin pa, sabi niya, siya yung nainggit sa akin, baliktarin pa kasi ubod sila ng sinungaling eh. Kaya baliktarin nila. Baliktarin pa nila. Napaka-cunning, napaka-deceitful. O kahit sa panalangin nila, siguro ganun din sila. Baliktarin nila yung tao na ginawa nila ng scheme at deceit. Na sila ang may gawa. Na sila ang gumawa ng masama dahil sa inggit at insecurities nila. Diyan nagsisimula talaga yung yung evil eh. Sa inggit. Kasakiman, selfishness. It's your person to guys, no? Na may tinataguan siya guys. Meron siyang tinatakasan, tinataguan. Ano to tinatakasan ng person at tinataguan? Itong person mo na stagnant. Yung connection nyo ba ang stagnant niya? Yung connection mo ninyo ang stagnant. Kaya, the hangman. Parang nakatali, na stagnant. Walang gumagalaw, walang kumikilos. Ex mo to pala. Mag-ex kayong dalawa. Ano yung tinataguan at tinatakasan ng person mo na nagtatago siya, nag-hide siya? Nakaka-hide ba siya? Tignan natin. Hindi. Pero tinatry niya mag-hide. Mga fallen angels ba yan? Yung tinataguan niya, yung tinatakasan niya. Makalusot siya. Mga fallen angels yan, guys. Ayan. Yan ang gumagawa ng deceit din sa inyo. Hi. So sad to say, pero madami bang may tatapon sa impyerno lalo na sa end of the world? Hindi naman. Ano yun? Mga kalahati yung matatapon sa impyerno sa end of the world. Mga kalahati. Sa end of the world, di ba? Lipulin yung mga tao. Maramihan yan. Pangkalahatan na yan. Kasi babaguhin nga eh. Sunod-sunod yan. Halos sabay-sabay yan. Mga kalahati ng tao ang itapon doon sa impyerno. Kung mabuti yung gawain mo, kung hindi ka evil doer, kung hindi ka masama, at kung nagrepent ka, at binago mo na yung sarili mo, at pinipili mo na yung tamang landas, wala kang ikakatakot na mapunta ka sa impyerno na eh. Kasi alam mo, nasa tama ka, maliban lang kung baluktot ang isang tao na pinapaniwalaan na tama yung maling gawain niya. Yung taong walang sense of right and wrong, na kahit alam niyang mali ay sabihin niyang tama siya. Yun lang. Alam niyo guys, kung bakit may sugo na pinadala? Kasi nga, yung wisdom na may tuturo ng sugo sa mga tao, sa mga makarinig, no? Ng mga tao sa ituturo ng wisdom and kung ano pa, knowledge, ay
hindi may tuturo ng tao yan. Yung tao yung origin. It's wisdom, spiritual wisdom. It's from, ano yun, heavenly realm. Yung tinuturo ng sugo. Heavenly realm. Or realm, no? Realm. Sana ako realm eh. From heavenly realm. Kaya iba magturo yung tao, yung origin, kaysa sa galing sa langit ang origin. Talagang yung tao ay kukonsintihin nila yung kapwa nilang gumagawa ng masama kasi pare-pareho lang naman daw silang makasalanan, na hindi perfect. So, konsintihin na lang, i-tolerate na lang. Kaya nga dapat nga magbago, mag-repent at magbago na fully. Diba? Na hindi na babalik sa kasalanan, sa paggawa ng kasalanan at paggawa ng evil. Para ma-save ang kaluluwa, yung soul. Ganun yun. Tama ba, angels? Na-explain ko ba ng maayos? Maintindihan kaya ng mga tao yan? Nanonood yan? Yung nasabi ko? 50-50? Mukhang 50-50? Baka, ano yun? Kulang pa ba yung explanation ko sa kanila? Hindi naman. Kaso lang iba, clouded yung utak. Oo, clouded yung judgment. Hindi yung utak yung judgment, clouded ang judgment ng iba. Clouded ang judgment ng iba kaya hindi nila ma-apprehend, hindi nila ma-comprehend, hindi nila ma-apprehend, hindi nila maintindihan na hindi nila ma-absorb. Parang ma-irritate pa, mainis pa. Yung tinuturo ko sa inyo, wisdom from heavenly realm. Hindi dito galing, kundi galing sa heavenly realm. Bakit ko nasabi yan sa inyo? Malalaman nyo na lang yan sa, kailan ba? Sa end of the world? Angels, sa end of the world? Sa end of the world? Hindi. Malapit na. Kung anong rason? Malapit na kung anong rason. Kasi kung sabihin ko naman sa inyo yung totoo, hindi kayo maniniwala. Sabihin nyo lang, baliw. No? So, sinasabi ko na Queen Mother ako ng Heaven na pinadala dito para maging sugo at magturo ng wisdom. Sabihin lang ng iba ay nagyayabang ako na feeling, na baliw, mga ganon, nasiraan na ng ulo. Pero sila yung nag-a-addict. Sila yung nabaliw na dahil sa inggit. Puno ng insecurities, inggit ang pinapairal. Instead, they absorb yung wisdom at turo dito, teachings, spiritual teachings, ay hindi. Inggit, insecurities, yun ang pinapairal. So, instead na masave, anong mangyayari? Hindi yan masisave, angels. Hindi naman sa hindi masisave. Yung mga ayaw magbago ba? Ano yan, hindi sila masisave. Dahil ayaw magbago, hindi sila masisave yung mga ayaw magbago. See? Pero kung magbago, magrepent at magbago na fully, masisave for sure. For sure. Ako prank pa kasi ako guys eh. So ayan, kasi hindi talaga ako mahilig magsinungaling. Ganon talaga ako eh. Hindi naman sa defensive, pero hindi talaga ako mahilig magsinungaling. Kung ano lang yung totoo, yun lang. Kasi yun naman ang purpose ko kung bakit nandito ako sa mundong to ngayon. Dahil sa aking mission. So for sure, kayo may mission din kayo. So ayan. Hindi yan ma-explain sa inyo at may paliwanag sa inyo at may turo sa inyo, yung mga naituro ko sa inyo, sa mga nanonood dito sa videos ko, ng lalo na yung iba na mga kakaiba, no, na mga tago, hidden and profound. Hindi may tuturo yan sa inyo ng tao ang origin kasi it's from heavenly realm na wisdom. So ayan, hindi ko tinataas ang sarili ko, I'm just being frank and totoo.
So, kung yung iba ay may insecurities at madaling mainggit, it's not my problem anymore. I'm just telling you the truth kung ano yung alam kong totoo. So, ayan. Your main energy. At wala po kaming lahing baliw para ako ay at hindi din ako nagda-drugs para masiraan ang ulo. I am teaching you this because mission ko ito. And I'm telling you the truth. And pinahintulutan naman ako na sabihin sa inyo yung totoo. At yun, ang totoo kasi. So, bakit ko nga naman i-hide ko na yung totoo? Kung na-insecure yung iba, so kung yung mga na-reveal ko, about sa sarili ko, yung mga nalaman ko sa sarili ko, hindi ko na problema yun. You have to control your and discipline your emotion yourself. Kung hindi nyo makontrol yung inggit at insecurity sa mga taong gumagawa niyan, tell yourself na it's not right. Hindi tamang mainggit, hindi tamang mangharm o gagawa ka ng evil, deceit, scheme dahil lang sa inggit at insecurities. Hindi ko sinasadya yan na painggitin kayo o yung makaramdam kayo ng insecurities. Dahil yun ang sabi sa akin, I will tell the truth. So that you will understand na yung tinuturo sa inyo ay galing sa heavenly realm at hindi galing dito sa lupa na wisdom at kung ano pa. Your energy at this time. King of Earth, you are grounded, stable, hardworking, passionate sa work mo, and you feel with the King of Earth. Actually, dito parang unstable ka dito. Parang hindi ka lang, parang distracted ka lang dito sa ginagawa mo. Parang hindi ka makapag-commit ba. Parang may mga naistorbo sa'yo. Parang ganon. Pero hardworking ka na klase ng tao. Secured on your own self. Komportable ka sa trabaho mo. Kung ano man yung ginagawa mo. Kasi masipag ka eh. Ano pa? Ang energy mo ngayon. Heaven and earth. You have a mission. You are ready and capable sa mission mo. Talagang ano to, kung may mission ka spiritually, of course spiritually kaya may heaven and earth dito, mission galing sa langit, no, na mission or purpose man, ay nagagampanan mo ng gusto. Tingnan natin. Hindi. Ay ready ka na? Ayun, ready ka na. Kasi clear yung judgment mo and hindi clouded yung judgment mo. See? Oh. At malakas yung intuition mo. You're connected sa heaven while you're here on earth. Habang nandito ka sa mundong to, no, na ginagampanan mo o gagawin mo tong mission mo, ready ka na sa mission mo. And you're connected sa heaven. Heavenly realm.
This is a collective reading, guys. Maka-resonate man or hindi, just take it as inspiration, and may matututunan kayo. Ano pa? Ang darating sa'yo. Ano ba tong mission mo? Tingnan natin. Ano tong mission mo na ready ka na? Your name. The Sage. Ang magturo ng wisdom. Ano to ang magturo ng wisdom? Kasi pwedeng iba. Oo, ang magturo ng wisdom. Pwede din kasi mag-accumulate ng wisdom. Pero, ang magturo ng wisdom. Alam niyo kung ano yung wisdom, guys? Search for that word sa mga hindi pa lubusang maintindihan kung ano yung wisdom. Kasi hindi po lahat ay may wisdom. Galing sa God yung wisdom. Lalo na yung wisdom sa spiritual realm, heavenly realm, ay profound yan. Yung may tinuturo dito, kung na-absorb ninyo, kung marunong kayo mag-acquire, ay maintindihan ninyo. In-explain ko na yan sa ibang videos kung ano yung wisdom. Karunungan yan ko sa Tagalog pa. Ayan. So, ano pa? Mission mo na to, na ready ka na sa mission mo na umpisan mo. Perception. Yung gagamitin mo yung perception mo, ganun ba yun? No? Gagamitin mo yung perception mo. Of course, hindi mo naman may tuturo sa iba yung perception na yan kasi psychic ability yan. It's one of a psychic ability. Isa yan sa psychic ability. Kagaya ng clairaudience. Oh. And mental telepathy, di ba? Yan ang mga psychic ability. Madami pa yan. Clairvoyance, medium ability, mga ganun ba? Medium naman yung connect ka sa mga spirits, yung kagaya ng mga ginagawa ko na tinatanong ko sila kung ano yung, di ba? Yung energy, ayan ang sumasagot, yung mga angels, kung sino ang nagka-guide. Yan. At dito naman ay angels talaga kasi nga yan naman talaga ang isa sa mission ko. At gina-guide nila ako. Kaya halos mga spiritual yung readings dito. Kasi kasama yan sa mission ko. Ayan. Masama ba i-explain ko yun? Hindi naman kayabangan yun eh. Kaso lang tinitake ng iba as kayabangan yan. Para maintindihan ng tao na it's my mission talaga, no? To share it to you, no? Hindi yan kahangalan. Yung magsabi ng totoo. Masangal ang taong nagsisinungaling, ang gumagawa ng kwento, diba? Hindi din wise ang taong mahilig magsinungaling at deceitful. Kabaliktaran yun, foolish yun. Iba yun, deceitful nga eh. Ang mga taong wise, hindi yan deceiver. Ang mga taong deceiver yan, ang mga foolish. Hindi yan manipulative ang mga taong wise, may wisdom, nasasabi ng totoo yan. Hindi din sinungaling, hindi mahilig magsinungaling ang taong may wisdom. Kasi ang wisdom is connected sa truth. If you're wise, you're also a seeker of truth. And you will tell the truth.
Yun, gagamitin mo yung perception mo. Sa mission mo na yan. Ano pa? Yung connected sa mission mo na umpisa mo na ready ka na sa mission mo na yan. You're passionate, may focus ka, and sharp, and keen, and you're brave, you're too brave, that's why you're ready. You're fiery, tapang ka, talagang mahihit mo yung target mo. Siguro yung mission mo na yan, na ma-accomplish mo yan, ma-bullseye mo ba? Ganon. Ano yung targetin mo dyan? Ano yan? Related saan? Child? Ay, yung magkakaanak ka? Yung magkakaanak ka ba? Hindi. Yung tatargetin mo ay the child. What's with the child here? Ano ba yung bata na yan? The father. The father. For clarification with that child. Ano ba yung child niya? May faith. Demonyo ba yung bata na yan? Demonyo. 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 So, ibig sabihin, anak ng demonyo. Mga demonyo yan, mga demonyo. Tingnan natin. Hindi eh. Mga anak ng demonyo. Anak na yung demonyo yung tatargetin mo. Anak ng demonyo. Ewan ko kung anong gagawin mo dyan. Tatargetin mo yung anak ng demonyo. Ay! Yun ang tatargetin mo. Anak ng demonyo. Tapos, may tatay yan. Yung bata na yan. Of course, demonyo ang tatay niyan. Kasi anak ng demonyo eh. Yun ang tatargetin mo. Anak ng demonyo. Ano pa ang tatargetin mo? Tingnan natin. Yung tatargetin. Nag-heal to ngayon eh. Parang nag-transform din to, nag-heal. And parang may ino-offer siya na helping hand. Parang sumisimbolo ng love. Kasi pink. Healer? Healer ba yan? Healer. Ang tatargetin mo. The counselor. Counselor. Anak ng... Yan ba yun? Yung anak ng demonyo. Oh my gosh! Natuturo siya, guys. Pero sa demonyo siya. Ano ba yan? Anak siya ng demonyo. Ibig sabihin, sa demonyo nga siya. Natuturo din siya ng spiritual... Ano ba yan? Spiritual wisdom or... spiritual teaching. Tingnan natin. Hindi. Nagtuturo siya ng knowledge. Yun ang tinuturo niya, knowledge. Kasi nagka-counseling to. Parang counselor na nag-guide din, nag-advise.
Parang napaka-soft at empathetic. Pero anak siya ng demonyo. Ibig sabihin malaki na to. Ito, yung anak ng demonyo na yan, malaki na yan. The hero. Nagtuturo siya eh. Parang healer siya, guys. O matanda na yan, may edad na. Hindi naman siguro may edad. Basta, nagtuturo siya about, nag-heal siya, healer siya, guys. Yan ang tatargetin mo din, anak na hindi mo nyo yan. Kasi ano yun, bakit mo tatargetin yan? Kasi imi-mislead niya yung maraming tao. Ganun ba yun? Hindi sa imi-mislead niya yung maraming tao. Kasi nagwe-wear siya ng false mask. Ay, oo, kasi nagwe-wear siya ng false mask. Nagkukunwari siya na ano siya sa kalangitan. Na ba yung dinadala niya sa pag-heal niya, sa panggagamot niya? Pangalan ni Jesus Christ? Kasi Hindi. Anong, yung God, yung dinadala niya, kunwari God, yun pala kay, anak siya ng demonyo, yung God. Yun ang tatargetin mo. Anak siya ng demonyo. Nag-wear siya ng false mask. Oh my gosh. Kasi nga, madami nagpipretend, nagkukunwari, lalo sa panahon ngayon. Kaya dapat mag-ingat kasi magaling mag-camouflage, magaling mag-mask nga. Maglagay ng false mask o mag-mask yung mga, lalo na yung mga psychopath, yung mga evil. Kasi sanay naman yan sila sa pagsisinungaling at pag-pretend. Easy na yan sa kanila, sa tingin ko. Yan na yung gawain nila eh. Nag-wear siya ng false mask. Kasi bakit may ganyan ngayon? Nasa end of times na to. Kung bakit ganyan ngayon. Kasi nga, madami ng prophecy na nasa Biblia or Revelation na nangyari na. Na ibig sabihin, nasa end of times na kasi nangyayari na yung mga prophecy na yon. Like, yung inatake ng Mesopotamia or ng Iran ang Israel. Diba? Nasa prophecy yan. O, diba? Nangyari na. Tapos yung sa disyerto nagkaroon ng oasis. O, diba? Nangyari. Ang lakas ng tubig. Napanood ko sa YouTube eh. Tapos, marami pa. Kaya nasa end of times na to, kahit sinong nasa field ng spiritual, basta totoo, no, na hindi peke, ay masasabi nila talaga. Kahit mga pare, lalo na yung mga aware, no, ng mga servants of God, alam nila na sa end of times na to. Kaya nga daw dumadami yung demonyo eh. Dumadami din yung mga mangkukulam, witches, kasi nasa end of times na to, dumadami talagang evil. Dahil nasa end of times na to, guys. Kaya nga nandito ako sa nagtuturo din. So that maging aware kayo pati, no? Hindi yan nagyayabang, kundi dahil mission ko din talaga yan. Pero nasa inyo yan kung kasi iba sa inyo clouded yung isipan nyo. Yun ang sabi ng angels dito. Kasi baka may mga namamanipula pa sa inyo, no? O may nagsusursful na demonyo kasi hindi may iwasan niya, may mga ganyan talaga. O counselor, nagpipretend lang siya, nagtuturo siya ng knowledge itong tinuturo niya, hindi wisdom, guys. Knowledge, ewan ko kung anong knowledge yung tinuturo niya, hindi wisdom. Kasi pag wisdom sa God yan, galing sa light. Ako hindi ako nagpipretend kasi pinanaginip talaga ako ng God, ni Jesus Christ. Bata pa ako, pinapanaginip ako, binigyan ako ng wisdom. At madami pang gifts talaga. Totoo yung sinasabi ko. Mga elementary ako noon.
Oh, bata pa ako. God mismo na panaginip sa akin. Nakalagay sa mga dahon ng puno. Bawat dahon ng puno, merong word. Naalala ko lang talaga wisdom, pero madami yun. Sa bawat dahon, nakasulat. At yung ulo ko nga, nakita ko sa parami. May ilaw talaga eh. Hindi naman ako nagbiyayabang. Basta paano lang totoo, yun lang sasabihin ko sa inyo. Ayan. At God mismo ang nag-reveal sa akin. Of course, yung hindi maniwala, kasi may mga taong pilosopo din talaga, no? Kasi nga, ano yan eh, ano talaga yan, parang hindi kasi common, no? Kaya may mga taong skeptical talaga. So, yan. Hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala. Pero kung ano yan yung totoo, yun lang ang sasabihin ko. Hindi ako gumagawa-gawa ng kwento. Yun lang ang masasabi ko. Ito, false prophet to. Ito ba yung tinatawag na false prophet? Itong bata, itong child ng demonyo, anak ng demonyo, false prophet. False prophet ngayon, anak ng demonyo. Yan yun, false prophet. Ano yan, gumagawa din yan ng mga miracles. Yung false prophet. Hindi. Na parang, magbabalat kayo yan siya. Nagbabalat kayo. Na siya yung nasugo siya. Hindi. Na ano siya, nagbabalat kayo siya na nagtuturo siya ng katotohanan at na yung tinuturo niya ay totoo. Oo, na yung tinuturo niya ay totoo. Confident pa naman na magturo to ng katotohanan daw, pero false prophet na eh. Oh my gosh. Sa akin talaga, kahit mga manggagamot, alam nilang may mission ako eh. Yung mga marunong yung may mga vision na, yung mga may clear audience na, yung may psychic abilities na mga manggagamot. Kasi yung iba naman, hindi naman talaga alam yung mga ganun eh. Yung walang psychic abilities yung ibang manggagamot eh. Alam nila, kahit yung may nakatakda sa akin, alam noon na manggagamot na yun. Kaya, diba, mahirap pa kumbinsin yung mga taong clouded ang utak. Pero, kahit sa tinuturo ko, ay tama to. It will lead you in the right path. Kasi pag sinunod din nyo, nag-repent kayo at nagbago, ay malaking possibility na mas save yung soul ninyo. Pero kung ipagpatuloy niyo yung masamang gawain ninyo at yung evil doings, ay wala. Hindi masisave ang soul ninyo. Ganon yun. Kaya sa desisyon ninyo, nasa inyo yan. Oh my gosh, it's so interesting guys, na may ganyan na pala ngayon, no? May ganyan na talaga ngayon. False prophet. Ano kaya yan? Tatargetin mo siya. Paano? At healer din siya. Healer. At parang full of love. Yun ang makikita sa kanya ng mga tao. So, empathetic, loving, and nag-o-offer ng tulong, a helping hand. Healer siya, nagagamot siya. At nagka-counseling o nagbibigay ng advice. Tandaan nyo guys, pagdating sa God, hindi po kinukonsente, heavenly realm, hindi po kinukonsente ang masamang gawain at evil doings. Dapat ay baguhin ang sarili, di ba? Magpakamabuti. Dapat piliin ang tamang landas, ang maging mabuting tao. Hindi pa naman huli ang lahat para maging mabuting tao, mag-repent at maging mabuti na talaga na hindi na gagawa ng evil, masama, ano, alam, madali lang naman yun. Hindi mahirap yun eh. Para sa akin, hindi mahirap.
Pero kung kailangan mo depensahan yung sarili mo at protektahan mo yung sarili mo, kung merong mga may masamang intention sa'yo, masamang balak o inaatake ka, ay kailangan mo depensahan yung sarili mo and call to God na protektahan ka din, di ba? Kasi hindi lahat ay mabuti talaga. Meron talagang mga sinasapian na gumagawa ng masama sa iba, di ba? So yan. O kahit walang sapi, minsan umiiral yung inggit nila, insecurities nila, ay mga atake sila. Yan. Ano ba to? Marami ba to? Yung false prophet na yan? Na anak ng demonyo na nagkukunwari. Ay, madami sila, hindi lang isa. Madami sila guys, hindi lang isa. Yun ang tatargetin mo din. Talagang sa akin, sinabi din ng manggagamot. Kasi may doubt pa ako dati nung sinabi sa akin ng God na may mission ako, ganun. Kasi, pero nung pumunta ako sa manggagamot, siguro way din yun para maniwala talaga ako na ganun nga. Kasi, syempre, minsan parang panaginip lang, vision, tapos nire-reveal lang sa akin, no? Kahit sa mga vision, sa kahit anong way, paraan, kahit na pagkuhaan ko ng energy yung sarili ko, ganun pati. Tapos, nakapag-usap ako sa God, ganun. Mga ganun ba? Kaya nakapag-usap pa sa God, hindi po kabaliwan yun ha. Ang kabaliwan, yung gagawa ka ng foolish, evil. Yung kabaliwan ay yung mang-harm ka dahil sa inggit and insecurities mo. Diba? Yun yung kabaliwan. Yung gagawa ka ng yung mag-drugs ka, yun, mababaliw ka doon sa drugs. Na yung, kasi, yung manggagamot mismo, sabi niya, kasi maka-Diyos din talaga, puro santo nga yung ano niya dun eh. Sabi niya, galing daw sa langit yung, hindi ko lang maintindihan, sabi niya galing sa langit ako o galing sa langit yung mission ko, ganon, sa ganon. Tapos kaya naiyak ako, sabi ko totoo pala talaga, kala ko ano lang, charot. Bakit niya alam, sabi ko kasi na-reveal na sa akin ng God na yun. Tapos di ba tinatanong ko pa ulit-ulit sa kahit sa kaninong angel, no, na sa mga nag-guide sa akin kung totoo ba. Pati kay Jesus Christ nung nagpakita sa vision ko si Jesus Christ, nagpag-guide din ako kung totoo ba. Yung mga nalaman ko sa akin. Ano, sabi, totoo. Kaya, nasa side ako ng light, langit. Galing ako sa langit. Charot. Totoo naman eh. Galing talaga ako sa langit. Kaya yung matinuturo ko sa inyo dito ay wisdom galing sa langit or heavenly realm. May vision pa nga ako na panaginipan ko. Vision yung tawag. Bumaba nga ako sa galing sa itaas. May pakpak. Thin yung katawan ko. Hindi ako mataba. Na may pakpak na puti. Puting-puti ako. Tapos, yung mukha ko parang kawig nito. Ayan, kawig nito. Hindi talaga mukhang babae. Parang ganito nga oh. Alam niyo androgynous? Yan, androgynous. So, yan ang iyong mission sa kasi collective ito guys eh. Kung sino ang kuha ng energy ng angels na nagagay dito. Angels ba ang nagagay dito ngayon? Oh, angel ngayon ang nagagay daw dito. See? So, kahit anong panalangin ng isang tao kung walang pagbabago, kahit anong repent ng isang tao, kung walang pagbabago, hindi niya binabago yung sarili niya, sige parang gawa ng evil at masama, wala pa rin yun guys.
Yung sasagot lang kung evildoer ka, lalo kung mangkukulam ka o witch ka, na sige ka pangulam at gawa ng witchcraft. Ang sasagot sa'yo dyan, alam nyo kung ano? Sa mga kahilingan nyo, sa prayers nyo, demonyo, alangan. Kasi yung gawa, tingnan nyo, dyan yung mababasa yan, sa gawa. Yung akala nyo Diyos, ng mga gumagawa ng ganon, mga witchcraft at yung mga evil doers, hindi Diyos ang sumasagot sa prayers nila, kundi mga demonyo na yan. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago, magrepent at magbago. Ituwid ang landas, itama ang mga, kahit hindi nyo na matama yung pagkakamali ninyo, magbago na magrepent at magbago na. So yan. So, ayan. Sa mundong to may mga temptations talaga, guys. Oh, madaming false prophet daw. Mga manggagamot pa yan. Ewan ko kung ano klaseng manggagamot na yan. Ano ba yung mga foreigner ba yan na manggagamot? Kasi madaming foreigner. Mga foreigner ba yan? Angels na manggagamot? Hindi. Ano yan? Mga Pilipino na manggagamot ba yan? Pilipino na manggagamot. Siguro yung ituturo mo sa kanila gamit yung wisdom mo, matatamaan sila o ewan ko, ganon. Kaya ma-hit mo yung mga target na yan eh. Anak ng demonyo. Ano ba yung klase ng panggagamot yung kanila? Bakit sa demonyo? Anak ng demonyo daw, guys. Oh my gosh. Meron din kasi mga foreigner na magagamot, pero hindi daw yan sila nakagawa ng miracles, yung mga manggagamot na yan, kasi sa demonyo. Pero meron sa prophecy, sa Biblia, na sa end of times ay may mga ano din, may mga end of the world or end of times yung sabi dun. I'm not sure. End of times ata yun, end of the world. Na meron ding mga may mga false prophets nga eh. At meron din na gawa ng mga miracles. Kunwari ay makapagsumon sila ng bagyo o basta mga miracles, guys. O pahinto nila yung bagyo. Palipat nila yung bagyo. O kaya ano pa. Basta mga miracles, makagawa din sila ng miracles. Pero sa kadiliman sila, guys. Kaya mga false prophets ba ang tawag doon? Basta ganun yan, not sure. Ano ang tawag sa kanila? Basta false prophets nga yan. Yung mga ganun. Pero itong mga to ay hindi daw nakakagawa ng miracles. Parang tatargetin mo sila. Matatamaan sila sa sinasabi mo na may wisdom. Kasi say so, gagamitin mo yung good judgment mo and yung wisdom mo. Ayan. Tungkol naman dito sa person mo na to, na magkakaroon ng yung beginning sa inyong dalawa. Ano yung feelings yan sa'yo? Clouded yung feelings niya sa'yo. Ano pa ang feelings niya sa'yo ngayon? Clouded ng ano? Ayaw mag-effort. Parang tinatamad mag-effort. Walang desire na mag-effort continuously sa'yo o mag-put ng hard work. Kasi clouded nga eh. O dahil tingin niya hindi magtatagumpay. Feeling niya hindi magtatagumpay. Ganon. Ano pa ang iniisip niyan sa'yo ngayon ng person na magkaroon ng yung beginning sa inyo? Na hindi kayo magkatuluyan. Pero nakatadhana ba yan sa'yo? Nakatadhana ba yan? Nakatadhana siya sa'yo. Oo. Malalaman mo, nakatadhana yan kayong dalawa. Hindi kayo magkatuluyan. Hindi kayo, you will never end up together. Ganon. Pero malalaman mo na lang. Malalaman nyo na lang yan pagka nandyan na. Kasi maaring dumadaan kayo sa divine plan. Kasi nakatadhana naman. At may mga dapat pang mangyari no, bago kayo pagsamahin. Mga ganun ba?
Baka hilaw pa ang bunga, ganon. Kailangan pahinugin muna, ganon. Ano ang next na mangyayari sa inyo ng person na yan na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa? What's with the Four of Swords? Magtatagumpay ito, guys. It's a sign of victory. Magtatagumpay kahit na ganyan yung thoughts and feelings ng person na yan ngayon sa'yo. Oh. Parang makaramdam siya na selos. Magsiselos siya. Kung kaya magte-take siya ng action na yun na magpupush sa kanya na maging driven na i-pursue ka. Na i-message ka. Yun. Dahil sa naramdaman niya selos, insecurities, kung kaya or selos yan. Oh, dahil sa selos niya. Kung kaya mag-start kayo na you will live together. Yun na yun eh. Kung mag-purchase ka ng house and lot, magsama kayo sa bahay na pinurchase ninyo. House and lot, house and lot na pinurchase ninyo. Or kung meron ka ng bahay o may bahay siya, eh din doon na kayo titira, di ba? So yan. Ano ngayon ang next, paano mangyayari sa inyo ng person na magkaroon ng new beginning sa inyong dalawa? Page of Cups in reverse. So what's with the Page of Cups in reverse? Parang hindi to maging positive tong person mo na to. Kung kaya, yung next na mangyayari, hindi siya mag-reach out sa'yo. Dahil, iisipin niya yung sasabihin ng ibang tao. O sa society, isipin niya yung sasabihin ng ibang tao. Lalo na kung may mga taong pakialamero, mahilig mag-criticize, mangialam sa relationship ng iba, sa connection ng iba. Lalo kung may mga taong manipulative sa paligid ng tao na yan. Yun daw ang next na mangyayari pa. At ano pa ang next na mangyayari sa inyo ng person na to na magkakaroon daw ng new beginning sa inyo? Kakaroon ng balance din pati. Justice, balance. At what's with the justice card? Na makaramdam ng emosyon, yung maging emotional, yung maging babaw yung pagmamahal niya sa'yo o yung feelings niya sa'yo, yung mahalaga ka kaysa sa sasabihin ng iba. No, sa komento or sa criticisms ng iba, mahalaga yung makasama ka niya dahil mahal ka niya, importante ka kaysa sasabihin ng iba. Kasi yung iba talaga hanggat magpamanipula ka, mamanipula yan sila. Very manipulative yung ibang tao. Kaning nga eh. Noong unang panahon ba yan, kaning na talaga yung tao. And ay nako guys, evil doer na. Kung kaya nga nilipol yung sangkatauhan, di ba? Nagkaanaw. Tapos, di ba, lilipulin na naman ulit dahil nga madaming evil. Pero totoo. So, yan. Anong gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Upright ba yan? So, yes, it's upright. Gustong-gusto ka daw niya, kaso lang iniisip niya pa yung sasabihin ng iba eh. Ng mga tao sa lipunan, sa society. Pwedeng komento nila, no? So, maging komento nila pag ikaw yung asawa niya. Ganon. Nag-take siya na action sa'yo. Malaga pa ba yun? Yung sabihin ng iba? Kasi madami talaga manipulative, guys. Kaya, dapat maging wise para hindi manipulate ng iba. Kasi madami talagang gustong mamanipula, mangontrol. Madaming, alam niyo na yung mga kaning, ganon.
See? Kaya marami sa impyerno kasi madaming evil. So, ayan. Ito na lamang for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button sa ganun ay notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga naka-resonate sa reading nito.